Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang bidyong to ay mula na naman kay Boss Balita TV. So meron itong pamagat na naiyak si Amy Marcos. Grabe, PBBM ginulat si BP Sara. Tinanggal sa pwesto, bumaliktad sa Duterte. So yan yung panonorin natin ngayon, men. So bago natin simulan, Boss Balita TV, suportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. Sa mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, naiyak si Amy Marcos. Grabe, PBBM, ginulat si VP Sara. Tinanggal sa pwesto, bumaliktad sa Duterte. So again, Boss Balita TV, Pilipinoysi. Also, I think courtesy na rin sa Malacanang or whatsoever. So, Boss Balita TV, Pilipinoysi. Like, comment, share, subscribe. Start. Nakagulat na balita. Grabe, President BBM ginulat si... Start 0. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe, President BBM ginulat si Vice President VP Sara. Bumaliktad sa Duterte. Tinanggal na si Amy Marcos. Ayon sa nakalap nating impormasyon, tinawag na traitor ni PBBM ang kapatid niyang si Amy Marcos. Dahil pagkatapos So kayo na lang bahalang humusga kung ano yung ginagawa ng kapatid ni PBBM. niyang i-endorso si Senator Amy sa grupo ng kanilang alyansa, bigla siya bumaliktad. Bigla siya kumampi kay Vice President VP Sara. Grabe, President BBM ginulat si Vice President VP Sara. Bumaliktad na sa Duterte. Nako. Tinanggal si Amy Marcos. Tara panoorin natin. At ngayon po ay handa na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. We have very limited time, so we can only field 2 questions. Ivan? For you, Claire. Natanong ko na ho kanina yung PNP, but I will ask the same question to the palace. Yung recently released political ad nga po featuring VP Sara and Senator Amy paints the situation in the country as black. Kulay ng pagluluksa due to hunger, crimes, and injustice, which is a clear imputation of failure of the Marcos administration. What does the palace have to do with it? You just said it is recent? Napakawagas naman kung gagamit pa sila ng kulay black, diba? Dapat ginawa nila yung pagsusuot ng kulay black nung time nung sobrang dami na biktima, yung mga na-EGK, diba? Wala lang, dapat noon nila ginawa yan, hindi ngayon. Porkit parang naagrabyado lang sa politika, biglang magsusot ng black, diba? Yesterday, Oh, ang akala ay 2022 campaign ads to. Dahil sa mas na-describe ang kapanahunan ng nakaraang administrasyon dun sa nasabing campaign ads. Unang-una, meron silang sinabi tungkol sa madilim. Wait lang, saan ba yun? Ayun. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen nagluluksa. So, Kayo na lang bahalang humusgamin. Do you think itim ba talaga ngayon ang kulay ng bansa? Or sadyang, yung mga Dutertes lang yung some kind nakaka-feel ng itim na kulay sa bansa, di ba? pag sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay, mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Yun lang. Hindi man ganun pa kaputi, Nako, nice rebuttal. pero patungo na doon. At ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Hindi man ganun pa kaputi, pero patungo na doon. Unang-una po, may binanggit sila. Kayo na lang yung pumili, men, kung saan ba kayo, sa itim o sa puti. Diba? Tama naman, may point naman. Dapat nga puti yung ginagamit nila, diba? Tapos parang natatawa pa ako dun sa sinabi ni Sinyolo ba yun? Something like that, na parang bakit ginagamit ni VP Sara yung nakikiramay? Bakit may natsugi ba? Diba? May natsugi ba? Bakit ginagamit na lang yung word na pakikiramay? Diba dapat yung gagamit ng word na makikiramay is yung mga family ng victim ng EJK? Wala lang. I-analyze nyo lang. Tungkol sa kagutuman. Tandaan po natin na ayon po sa records na rin po na naibaba ang poverty incidence sa panahon ng 2023, 15.5% in 2023 mula sa 18.1% in 2021. you are citing data from Okay, this is from by author or writer is Dim Sum Daily, Hong Kong. Okay? Meron din po tayo dito. Diba? So ano yung pinagsasasabi nila?
Kita mo naman, bumaba naman. Unlike sa panahon ni FPRRD, di ba? Ito po ay galing din mismo sa report din po ni Secretary Balisacan. Okay? Meron din po tayo dito na pinalabas. Ito naman ay galing kay Philippine Star, Delon Porcalia. Meron pong naitala na 7.2 trillion na utang ang dating administrasyon at dahil po dito ay patuloy pa rin po natin binabayaran sa kasalukuyang administrasyon. At sinasabi nila na tungkol sa krimen, tandaan po natin na meron din po na pinalabas na statistics at ito'y inayunan na rin po ng matagal ni Senate President Chis Escudero na sa panahon po ngayon ay mas mababa po ang crime rate as compared po sa nakaraang administrasyon. Di ba? Sobrang grabe nila kung i-mislead yung mga supporter nila. Nagpinapalabas nila na grabe daw yung mga krimen ngayon, grabe daw yung mga nangyayari. Pero kung iisipin mo naman talaga, ang grabe lang naman talaga na movement ngayon is about lang naman sa parang downfall ng mga Dutertes eh. Diba? So siguro, totoo yun na parang black yung bansa ngayon, pero hindi para sa buong Kapilipinuhan, kundi para lang talaga sa mga DDS. Diba? Or sa mga Duterte supporters. Diba? Actually, yung mga family pa nga nung nabiktima nung EJK dati is parang nakakaluwag-luwag nga sila eh. Or nakakaluwag-luwag. Parang nakikita na nga nila unti-unti yung liwanag eh. Diba? Kasi syempre, up until September pa yan. So, matagal-tagal pa. Diba? Grabe, for sure, grabe yung pagdadasal ng mga family na sana mag-proceed talaga yung kaso ni FPRRD dun sa The Hague, di ba? At sinasabi rin po ni Senator Amy, gutom na ang sikmura. Pinaliwanag ko na po yan about the poverty incidents. At gutom pa sa... May gutom pa ang sikmura. Kailan ba nawala yung gutom ng sikmura, di ba? Ang na lang talaga dito is kung sino yung mas malala. Di ba? Justisya. Pero hindi po ba yung ibang mga kamag-anak, in particular po, babanggitin ko, ito ay galing sa panulat ni Christina Chi ng PhilStar.com. Sinabi po ni, and I quote na po sa kanyang panulat, Dalia Cuartero, whose son was killed during a drug operation in 2016, described feeling overwhelmed with tears of joy, tears upon hearing of the Duterte's arrest. So dito pa lamang, marami na rin po nagsasabi na paunti-unti ay nabibigyan ng liwanag. Di ba? Sabi ko sa inyo eh. Ang mga pangyayari. So, mas maganda po siguro mabanggit natin na ang mga botante po dapat ay maging, kukunin ko po yung sticker na nakasulat kay Madam, maging mapanuri. Huwag pong magpaloko sa mga sinasabi sa ilang campaign ads. Alamin ang katotohanan, iwasan ang fake news. Tsaka, kung titingnan mo naman yung campaign ads ni Senator Raimi, parang nagmumukha lang siyang dun eh. Diba? Desperadong manalo. Mukha. Diba? Kinampihan pa talaga ni VP Sara. May paano-ano pa diba na, hindi ko naman tinawag to para para sa mga Duterte or makakuha ng simpatya sa mga Duterte or makakuha ng boto sa mga Duterte. Yung sa hearing niya ba? Pero ang ending, ayun, prinomote ng mga Duterte. So ano ba talaga? Dignidad mo, boto mo. Kinopya ko po yung lahat mula sa kanyang sticker. Yun lamang po. May reaksyon ho ba ang Pangulo? This coming from the second highest official of the land, supported by his own sister. Patungkol po dyan, patungkol po sa campaign na issues, maganda pong mas tanong na lang natin ang campaign manager. Mas authorized po siyang magsalita patungkol po sa ganyang klaseng relasyon. But have you taken this up with the President? What are his thoughts on this? Well, kung iisipin mo naman, di ba yung si Senator Amy is dati pa naman talaga, supporter naman na talaga siya, di ba, ng mga Dutertes. Like siya nga yung some kind, siguro nag-bind ng Marcos Duterte tandem, di ba? So parang hindi na nakakagulat yon. And then, yun nga, kita mo naman, dito sa Team Alianza, is wala talagang nakukuhang boto si Senator Amy Marcos. Kasi nga, dati pa, or sa mga past niya, di ba, grabe yung suporta niya sa mga Duterte. Parang si Camille Villar lang yan eh. Kahit na tahimik lang si Camille Villar, and then, nandun siya sa alyansa, kahit na wala siyang komento sa mga Dutertes, is, talaga, mababasa talaga siya ng mga tao na may
maka-Duterte talaga siya. And then, yun, boom. Di na tayo nagulat na inendorso din siya ni VP Sara. Same like that lang din si Senator Amy Marcos na hindi na nakakagulat yan. Kasi, syempre, bakit pa aanuhin ni Senator Amy yung kapatid niya, yung sa alyansa kung wala nga siyang makukuhang boto, di ba? Kaya siguro doon, lumipat na lang siya sa mga DDS. And, well, medyo tagilid pa nga si Senator Amy sa side ng mga Dutertes kasi yung mga Dutertes is gising na din or parang hindi din nila nagugustuhan yung pinagagagawa ni Senator Amy. Like kita nyo naman, sila Sal Panelo, sila Banat Bay, pati yung asawa ni Duterte, 'di ba? Hate na hate nila si Amy Marcos. Pati din sa mga supporters, kikita mo rin naman talaga yan. So, after this election, dyan na lang talaga natin malalaman kung ano yung bunga ng pinagagawa ni Senator Amy. Pero, I think sana malaglag na siya, no? Patungkol po sa kanyang kapatid? No, yeah. This particular ad, for example, which is... Of course, hindi po nais ng ating Pangulo na magitong klaseng mga negatibo na pangangampanya. Lalong-lalo na po kung ito ay fake news. So, noong pa naman po, sinabi ng ating Pangulo na labanan natin ang mga fake news. Mas hindi maganda kung ito ay gagawing naratibo sa isang pangangampanya. Okay? Tama. Quick follow-up, Ace Desperate Romero, masyado. Yusek, the other camp described the present administration or the present state of the country under this administration as itim. Now, kung merong kulay na i-describe yung present admin with regard to our present conditions, kung meron man po, ano po yun? Papunta Puti. po sa kaputi. Konting kula na lang, medyo maputi na. Hindi pa lang po, hindi perfectly white, katulad ng aking sinabi, pero doon po patungo ang pang kasalukuyang administrasyon. Pero syempre, yun nga, nakadepende nga siya kung saan kang panig, di ba? Kasi for sure sa panig ng mga Dutertes or sa mga supporter ng mga Dutertes is nasa itim pa rin sila. Di ba? So, wala tayong magagawa sa kanila. Ngayon naman po ay makakasama natin ang ilang miyembro ng Philippine National Police para naman sa anti-criminality efforts na utos ni Pangulong Marcos Jr. Nandito po ngayon sina Major General Roderick Agustus Alba and Director for Police Community Relations at saka si PNP Public Information Office Chief Colonel Randolph Tuanyo. Ay, sir. Kayo na po. Grabe, ang tibay talaga nitong si Eden na. Up until now, nandyan pa rin talaga siya. I think gustong-gusto rin talaga ng ng Net25 na sige, nakakakuha ka ng attention So, dyan ka pa rin, diba? Sige, magbardagulan kayo ni Yusek. Maraming salamat po, Secretary. Parang silang dalawa yung nagbibigay buhay sa sa kada press briefing. Ayun. Members of the Press Corps of Malacanang, magandang umaga po. In behalf of our Chief Philippine National Police, Police General Romel Francisco Marbil, allow me to read our opening statement. This is in connection po sa pagpapanatili ng ating safety and security during this Lenten season. The Philippine National Police, in partnership with other law enforcement agencies, is fully committed to ensuring a safe, peaceful, and meaningful observance of Holy Week across the country. Through our operational Anyways, happy Holy Week din sa lahat, So, yun. guidelines, we call this Ligtas Sumbak 2025, we have strategically deployed our personnel and mobilized force multipliers. Ito po yung ating mga volunteer groups na tumutulong po sa ating kapulisan to key areas of convergence. When we say key convergence areas, ito po yung ating mga simbahan, yung house of worships, yung ating tourist areas, yung ating terminals, the airports and ports, yung ating mga highways ay kasama po doon, and other busy establishments. So mayroon po tayong estimated of 65,000 more Grabe. PNP personnel nationwide na i-deploy po sa terminal, transport hubs. Kita nyo naman yan, di ba? Meron naman talagang ginagawa yung kapulisan natin, like especially sa mga ngayon, like mga Holy Week, di ba? For sure, inaano din nila na maging payapa yung pag-ano ng mga tao sa Holy Week. Tapos ipapalabas nila Amy at nila Sara na grabe na yung black yung state ng Philippines ngayon. Ewan ko kung saan nila nakuha yun. Or siguro, sa shade of mga DDS lang na tinitingnan nila. Of course, black talaga sila kasi wala yung mga bitter sila dun Piruin mo, inano ba naman yung pinakaulo, di ba? So, I think i-move na lang muna natin ng konti ito si Sir Reza. Punta na lang tayo diretso sa sa kay Yusek ulit. Or, tingnan natin kung siya lang to sa parang siya lang yung yung sasalita ng buo.
siya lang talaga. So ano na lang, dito na lang tayo sa may Panapos. Dito. Iloilo in Region 3. Now, if we see that magiging successful yung project na ito po ay ito pong long-term, isa sa mga long-term solution or interventions ng PNP na ma-address po natin yung mga incidents na ganito po. Chris Jose Remate. Hello sir, good morning po. Balik lang po tayo sa Holy Week. Nakipag-coordinate po ba ang PNP sa mga barangay officials? Yes, ma'am. Actually, kasama po sila sa deployment na sinasabi natin because the 65,000 personnel are not purely members of the uniform service ng PNP. Sa PNP na po ito, we are actually deploying 40,000. Yung 40,000 na ito po ay discovers the entire summer vacation security deployment. Now, pagdating po ng Holy Week, we increased it with another 25,000. Aside from this, we will be engaging volunteer groups, no? So kasama po yung ating local government units and other organizations that accredited ng PNP that help us sa aming safety. Buti pa yung mga PNP natin kasi ano talaga sila, yung deployment nila is para sa tao, no? Unlike dati na grabe. War on drugs, sila pa yung nangunguna na tsutsugiin yung mga kababayan natin. Kawawa. Mga kaso. Pero sir, when it comes to prevention, so para po makaiwas na hindi po sila magbiktima ng ganun, ano po yung mga parang red flag? Piayo, can you respond to please? Thank you, sir. Thank you. Salamat po. Kausap po natin yung director po ng ating highway patrol. Doon po sa 8 focus crimes na nabanggit natin na bagamat 26% po ang ibinaba niya, yung nananatili pong yung figure na medyo mataas po na 1%, yung pong carnapping po ng motor vehicle na nag-shift po from the traditional na carjacking or carnapping while parked. Ito po yung technical na carnapping po na nabanggit po ninyo. Nagpalabas po ang ating director ng highway patrol ng kanilang mga leaflets po kung paano iiwasan yung mga reports po na dumarating po sa atin tungkol po sa mga technical carnapping po. Bibigyan po natin sila, mag-anunsyo po tayo sa pamamagitan po ng ating mga press releases matapos po nitong ating pong press briefing ngayon kung ano po yung mga dapat gawin po ng ating mga kababayan para maiwasan po yung mga technical carnapping po. Saludo sa mga Maybe one last kapulisan. question for our friends from the PNP. Tuesday New, DZBB. Sir, opo. Yung cases naman po ng mga kababayan natin na madala Si Ed, no, nagbabasa siya ng ng bashing sa kanya. ay naloloko sa social media ng mga ads na murang staycation houses, yung ganun. Ano po ang pwedeng magawa dyan ng PNP para hindi sila malaglag sa ganitong pain ng mga unscrupulous individuals sa social media? Maging na lang, We normally or regularly maingat. receive, no, yung mga text or mga emails. Wag po nating basta tayong mag-click doon. No? We follow the protocols. Ni-confirm muna natin kung talagang nag-exist ang itong mga klaseng businesses. No? And we can actually directly coordinate with our anti-cybercrime group. Mayroon din po silang hotline at yung ating mga police stations na anytime pwede po nilang ma-access. Thank you very much. Ang ano ko lang talaga dito, Minha, sa mga scammer ba? Dapat i-trace na lang talaga yung mga accounts na papadalhan ng pera, di ba? Ewan ko, like for example, yung sa GCash, yung sa mga Palawan, di ba? Na parang doon ipinabadala sa mga scammer. Bakit hindi yun agad-agad na natitrace? Di ba? Bakit paulit-ulit pa nilang nagagamit yun? Di ba? Dapat doon or siguro lagyan ng mga CCTV camera yung mga mga establishments ng Palawan or yung sa cash in cash out ng GCash. 'Di ba? Dapat may mga ganun para matrace kasi kung makikita nyo naman yung mga scammer na to, wala magugulat ka na lang kasi nagbibigay sila ng mga GCash account, yung mga papadalahan ng pera tapos wala, nagsasucceed lang din naman. General Alba, Colonel Tuanyo, Yusek Claire. Eto na, Yes, pagbabalik. General Alba and Colonel Tuanyo, maraming salamat po. Pwede na po natin silang excuse. At sa ngayon po, Si Eden magtatanong na yan. si Coast Guard Deputy Spokesperson Commander Michael John Encina. Good morning, sir. Good morning. Thank you very much, Yusek Castro, ma'am. In behalf of the Commandant, Admiral Ronnie Hilgavan, to our Malacanang Press Corps, magandang umaga po sa inyong lahat. With the observance of the Holy Week season po natin, the Philippine Coast Guard has increased its alert status into heightened alert last 13 April po, nitong Sunday, in which the PCG has deployed 17,000 Coast Guard personnel to conduct pre-departure inspection, to conduct inspection din po dun sa ating mga resorts. At the same time, ito po yung pagkakandak din po ng canine panelings ng mga canine dogs po natin. We've also deployed ito pong ating mga Coast Guard auxiliaries in the Malasakit Help Desk, in which makikita niyo po sila dito po sa ating mga major ports and pantalan sa buong bansa natin. Ang ating pong mga barko ng Coast Guard ay naka-alerto din po na handang mag-respond.
So kudos din sa mga Coast Guards natin, ano. Sa lahat ng mga men in uniform, men. Tapos syempre sa mga frontliners din natin, 'di ba? So kudos. In any maritime incident na report, kasama po niyan ang ating lateral coordination na mention po kanina ng ating kasamahan sa PNP, sa LGU po natin, sa ating municipal and city disaster risk reduction management offices. Kasama na rin po yung ating mga coastal barangay. So malawak po ang ginagawa ng PCG ngayon at paghahanda upang ma-ensure at matiyak po natin na ang mahal na araw ay magiging safe and secure sa ating mga bakasyonista at turista. Maraming salamat. Salamat. We now open the floor to questions for Commander Encina. Kenneth Pasyente, People's Television. Hi sir, good morning po. Sir, may mga vessel na po ba tayong naitatala na hindi pinayagan pong bumiyahe dahil hindi po naabot yung seaworthiness na standards? Sir, as of the moment, wala naman po tayong namamonitor pa ng mga vessel na hindi naabot yung safety standard. The fact na before po sila mag-conduct ng kanilang mga voyages, we ensure that we have a Coast Guard personnel deployed to conduct the pre-departure inspection. Once na hindi po sila mabigyan or maprovidean ng clearances ng Coast Guard, their company will be alerted to renew their pertinent documents prior to that. Tama, dapat talaga ganyan. I-strictuhin din talaga, no? Kasi alam naman natin na itong mga negosyanteng to, mga may-ari ng mga shipping company is wala, need lang na talaga nilang kumita ng pera, no? So dapat maging responsable din sila, 'di ba? Kasi syempre may tinatransport din silang mga tao, 'di ba? Mas importante yung buhay ng tao par. Tuesday New, DZBB. Good morning, sir. So far, sir, sa inyong monitoring, anong mga pantalan po yung kailangang bantayan ng husto for possible overloading doon sa mga barko at yung hindi na iiwasan may paglabag yung mga ship owners tungkol dito dahil sinasamantala yung pagkakataon na maraming pasahero. So baka sumusobra yung pagbebenta nila ng tickets o pasahero doon sa barko. Yes, speaking of yan din, parang overloading ata. Overloading, punta muna po ako doon. For the overloading, our Secretary Vince Dizon has directed the Philippine Coast Guard, the Marina, and the PPA to strictly observe ito pong anomaly na ito. So hindi po natin hinahayaan, particular kami po sa Philippine Coast Guard, ang any acts of overloading both in passengers and cargo. So hindi lang po natin chinecheck yung mga pasahero, figures kung ilan po dapat ang sumasakay sa ating mga barko, particular at gayon na rin po itong ating mga kargamento na niloload. Kasi it doesn't exempt them for this overloading issue po natin. We are also in close coordination, ma'am, sa ating mga shipping owners. At tayo po ay nananawagan sa kanila. Tama po yung na-mention nyo, no? Na huwag samantalhin ang pagkakataong ito. And we will not tolerate po once na mayroon po kaming ma-observe na mga overloading vehicles or overloading ships na magbiyabiyahe po, and we will not allow them in the first place. Because Tama, delikado kasi yung overloading pare. 'Di ba? Kapag ka mag-overloading ka ng cargo, pwedeng malunod yung barko nyo kasi mabibigatan. Kapag ka mag-overloading ka naman ng tao, 'di ba? Or sobra-sobra yung tao, possible yung iba doon hindi mailista sa manifesto. So if ever may mangyari, wag naman sana, 'di ba? So hindi kayo kasali or parang mamimissing kayo in action. Di na matukoy kung saan kayo. Kaya kayo, na sa tingin nyo, na talaga, puno na talaga yung, barko, like, naubusan na ng ticket, never never nyong gawin na parang makiusap talaga kayo na, sige na, isingit nyo na lang kami. Kasi baka, pagdating nyo sa barko, wala kayong kaalam-alam, hindi na pala kayo inililista sa manifesto. Kasi yung manifesto, yun yung parang titingnan din ng Coast Guard na tama lang ba yung mga pasahero? Diba? Kayo rin. For the depart, we will be conducting yung pong ating tinatawag na pre-departure inspection. Ano po yung mga pantalan na mahigpit ang pagbabantay niyo? So for the major ports po nating binabantayan, kasama po dyan yung ating Metro Manila, of course, North Harbor. Meron po tayong minomonitor din somewhere in Batangas Port. So very busy din po yung area yan. Ang ating pong Cebu, Zamboanga area. So yan po yung mga major ports na tinitingnan natin. And for the long voyages po, may dagdag ko lang po, no? Ang Philippine Coast Guard also is deploying po itong ating mga tinatawag na sea marshals. Kasama po nila yung ating mga pasahero during the long voyages po. Thank you, sir. Leo Gutierrez, ABS-CBN. Di ba? Ang galing. May sea marshals pa. Last year, marami tayong na-monitor ng mga incidents of drowning during the Holy Week break. Meron po ba tayong ginagawa to prevent this from happening or at least ma-minimize yung number of casualties? And kung meron din po ba tayong monitoring dun sa mga nag-offer ng mga recreational activities, yung mga, alam niyo sir, yung sa mga banana boat, for example, yes, yung sa mga scuba diving, paano po yung monitoring natin dito to prevent any accidents po? Well, kasama po sa mandato ng Philippine Coast Guard, ang aside po sa pagkakandak ng pre-departure inspection this coming Holy Week, is to also inspect yung pong ating major tourist spots. Kasama
kasama na po yung mga beach resorts natin at other areas po na ginagawa po ng recreational activity. Ang Coast Guard po through at our Maritime Safety Services Unit and offices is conducting ito pong tinatawag natin na Recreational Service Enforcement Inspection. So ngayon po, halos karamihan po ng ating mga major o yung pong mga dinadagsa ng mga turista ay ini-inspect po ng ating mga Coast Guard inspector. Ano po yung hinahanap at ini-inspect ng ating mga Coast Guardians dyan? Number one is yung pong kanilang lifeguards. Napakahalaga po nun. The TCG is also an So kayo, maging responsible din kayo, no, kung magbabakasyon kayo. Yun nga, yung mga recreational, yung mga banana boat, yung mga diving na yan or whatsoever. Maging ano na lang kayo, maging vigilant na lang kayo, ano. agency which is mandated and authorized to issue ito pong mga certificates na ito. So kasama po sa chinecheck namin yung lifeguard. Aside po doon is yung availability po ng clinic and first aid personnel na agad-agarang magre-responde once there is an incident, yung drowning incident na na-mention po natin. So isa po ito sa mga chinecheck ng TCG. And most importantly, yung ating pong information dissemination. So ang Coast Guard stations and substations po natin, personnel, ay umiikot dito po sa ating mga major beach areas and beach resorts para po ma-inform sila na may Coast Guard po na agad-agara mag-provide ng necessary assistance once kailangan po ng ating mga turista. At dito po nagtatapos ang ating briefing ngayong araw. Maraming salamat. So, yun lang naman. So, kita nyo naman yun. Diba? That's from our, dearest Attorney Cleo Castro, USEC, Tapos, syempre, kudos na rin sa, natin, PNP at saka sa Coast Guard natin, So, again, hanggang dito na lang muna. So, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinoise, don't forget to like, comment, share, subscribe. Courtesy na rin sa Malacanang. And yun, si Claire Castro sa PNP at saka sa Coast Guard. So kita nyo naman, talaga, bantay, talaga sila. Kasi syempre, ngayon sila mas kailangan, di ba? Kita nyo naman, hindi naman talaga pinapabayaan ng gobyerno natin yung mga kababayan natin. Yung mga DDS lang naman talaga yung some kind nagsishade ng natin na nasa state of na daw tayo, madilim, black or whatsoever. Grabe. Sobrang ganun, 'di ba? Nahuli lang sa SPRD, black na yung Philippines. Ano 'yun? 'Di ba? Sila lang yung parang lang yan parang kunyari ikaw kamuti ka sa daan. 'Di ba? Tapos ngayon nabangga ka or whatsoever. Syempre masasad ka kasi namatayan kayo 'Di ba? Pero yung iba hindi sila alangan namang magluksa din sila sa iyo. 'Di ba? Hindi naman nila yung yung namatay or whatsoever. Kaya nga itong Pilipinas, wag na wag niyong sasabihin na nagluluksa ang Pilipinas. 'Di ba? Kasi kayo lang naman talaga yung some kind sad or apektado sa nangyayari or yung sa paghahuli kay FPRD. 'Di ba? Tsaka OA masyado yung pakikiramay, like pakikiramay. Sino ba yung na tsugi? Ha? Bakit ginagamit yung word na pakikiramay? Ano 'yun? Para lang talaga ma-hype up or para lang talaga magkakuha ng simpatya. 'Di ba? Tsaka kayo ba nakita niyo na ba yung ads ni Senator Amy Marcos? Pakita ko sa inyo Tingnan natin. Pakita ko sa inyo yung ads ni Senator Amy. Wag na lang baka mabi kayo 'di ba? Mabiwisit lang kayo. So wala lang, parang kasi well, in my opinion lang naman 'to, 'di ba? Kung makikita mo naman talaga sa sa campaign ad ni Senator Amy, meron talaga siyang desperado, di ba? Kita niyo naman siguro yan, huwag na tayong magbulag-bulagan, di ba? Na parang, yun, biglang, nasa alyansa ka, nasa under slate ka ng kapatid mo, or nasa under the slate of PBBM ka, di ba? Tapos, nung matunugan mo na, mahina ako sa boto dito, 'Di ba? Nung arrest na FPRD, nakitaan ng pagkakataon. Ayun. Biglang nagkaroon ng hearing. Tapos may pa-disclaimer pa kunyari. Pasabi-sabi pa na, hindi ko ginagawa to para magpabango sa mga DDS. Tapos ang ending, prinomote ni VP Sara. So kaya na lang bahalang humusga para kung naniniwala kayo doon, Basta, tayo naman is some kind
hindi na bago sa atin yung mga ganito, mga politika, especially yung mga campaign ads talaga. Actually, ako isa talaga sa pinaka-hate ko yung yung mga campaign ads na parang wala lang, magkakapare-parehas lang kasi, di ba? Wala nang bago. Kita mo, kadalasang makikita mo sa campaign ads, kahirapan. Naayusin daw nila yung kahirapan. Naayos ba? Diba? Or may nagawa ba sila nung naging senador sila? Yung edukasyon, paulit-ulit na lang yung edukasyon. Diba? Yung sa OFW, gagamitin nila yung OFW. Diba? Ito kila Amy, na parang grabe na daw yung krimen, yung poverty. Diba? Nandyan na yan eh. Diba? Meron naman talagang ganyan sa Pilipinas. Ang tanong, bakit hindi nawala yung mga ganyan nung nasa pa kayo? Nasa pwesto pa kayo, yung gagawa din kayo ng batas. Tapos yung mga batas nyo naman, hindi naman pumapasa. Tapos ang sasabihin nyo, tatakbo ulit para ipapasa ulit. Hindi na nga nakapasa, diba? Grabe, sa 6 years nyo na panunungkulan, hindi nyo man lang nagawa na ipaglaban talaga yan like yearly or whatsoever. Or ewan ko kung hanggang kailan mo siya pwedeng ipaglaban, Ewan ko rin. Parang ang weird lang kasi na parang susubukan daw ulit. Tsaka ito din, singit ko rin itong kapag tumatakbo kayo. Huwag kayong please, huwag kayong mamamalingke. Diba? Huwag kayong pumupunta sa palengke na parang, well, okay lang naman talaga sa akin, men, kung pumupunta kayo sa palengke, like buong buhay nyo talaga. Doon kayo sa palengke always. Diba? Doon kayo sa palengke, parating na mamalengke. Diba? Para masuportahan yung mga small vendors natin. Diba? Walang problema sa akin yun kung ginagawa nyo talaga yan like sa buong buhay nyo talaga, like araw-araw or every week. Diba? Diyan kayo sa palengke na mamalengke. Pero kung yung saka lang kayong mamamalengke kapag sa tuwing eleksyon, malapit ng eleksyon, diba? Sobrang weird kasi na, yun? Diba? Parang lilitaw kasi yung kaplastikan kapag saka lang kayo mamamalengke kapag mag-e-election na. Diba? Dapat maging real kayo, maging totoo kayo sa sarili niyo. Hindi yung saka lang kayo susuporta sa taong bayan kapag kailangan nyo na ng boto. Diba? Palengke kapag ka-election, tapos kapag nagsipanalo na, biglang doon na sa mall. Diba? Hindi mo na mahakilap sa palengke. Dapat pakitaan nyo ng consistency para paniwalaan din kayo ng taong bayan. Actually, wala man naman talagang problema sa akin yung mga politiko na namamalengke. Diba? Pero sana nga, sabi ko nga sa inyo, maging consistent kayo. Kahit walang eleksyon, kahit kakapanalo nyo lang. Diba? Diyan na kayo sa palengke. Bahala, wala akong paki kung mag-post kayo ng picture dyan every week. Diba? Basta lang, wag lang yung kapag ka-election lang talaga, dun lang kayo na mamalengke. Diba? Yun lang naman. So, kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video to ay mula kay Boss Balita TV and courtesy na rin sa Malacanang. And then, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.